lipad sa Chile. Before nilipad sa Chile, when they were in Taiwan, if I'm not mistaken, lumabas si Senator Bato, sinabi niya magte-testify. Senator Bato was talking of Paul Estrada and the wife. Before he left for Chile? Binugbog yung mag-asawa. Okay. Binugbog. Matindi ang naging revelasyon ni dating Congressman Mike Defensor laban sa Administrasyong Marcos matapos nitong ilabas ang impormasyon na itinago nila ang titistigo sana laban kay Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos na dating aide ni Zaldico na naghahatid ng mali-malitang pera sa mansyon ng dating speaker at mismong sa Malacanang. Binugbog umano ang mag-asawa at buntis pa ang babae bago ito sa pilitang ipinadala sa bansang Chile at tinago para hindi na makapag-testify pa sa Senado. Una, nung lumabas si Gutesa, and in fact, nagkaroon na ng away, di ba, kahapon, kinuha siya ng Marines to protect him. Which was being denied by the Marines. Marines, okay. Hindi nila pwedeng i-deny. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. But nasa kanila, nasa MC2, which is the intelligence arm of the Marines. Okay. Which is his mother unit, nung active pa siya. Ngayon, are you saying he's still there? I'm not sure. Okay. Hindi ko alam. Ngayon ang nangyayari, hindi na siya protected, detained na siya. By the Marines. Oh, that wasn't reported in the news. Yes, and now I'm saying it. So he's now in the custody of the Marines. Of the Marines. Hindi ko alam particularly kung institutional to or there are elements in the Marines active. Alam mo, si Kedwin, ngayon lang kami pwede magsalita. Dahil ngayon lang nakuha yung pamilya. Oh. Okay. Oh, that's new. Si Paul Estrada, if you recall, sinasabi na natin inilipad sa Chile. Before nilipad sa Chile, when they were in Taiwan, if I'm not mistaken, lumabas si Senator Bato, sinabi niya magte-testify. Senator Bato was talking of Paul Estrada and the wife. Before he left for Chile? Binugbog yung mag-asawa. Okay. Binugbog. Nino? Yun yung claim ng wife. Okay. Kasi yung Paul and the wife magkasama and yung wife is pregnant. Okay. Okay. Nung lumabas at nalalabas, or at least nalaman kay Senator Bato na yun ang information, binugbog. So ngayon, lumipad yung mag-asawa sa Chile. And then, si Marcoleta, in this sa Bilyonaryo, said, nasa Chile yan. Nandun na yan, namumonitor namin because iglesia nga yung babae. Correct. Okay. At sa my understanding, bagong convert si John Paul sa iglesia. Ngayon daw, nabugbog ulit. Pero wait, I don't understand. The only one who could, bakit assuming bakit siya ibubugbog my question, sino nagbugbog? Because sino ang magbugbog sa kanya? People who to prevent him from talking. Yes. Ang sabi, ito, kino-quote ko nagsabi may mga active personnel daw, may NBI pa. Okay. Paano nakakatawag yung babae pag nagkakaroon sila ng church services? Nakikiram ng phone. Tumatawag daw through messenger. And I've seen some of the messages. Ngayon, ang sabi pa ng babae, meron kaming Philippine passport, pero hindi namin alam ang pangalan namin. Kinonfiscate nila. So how were they able to fly out of the country without a passport? Initially, they were using their own passport. But you thought it was confiscated? Confiscated by those holding them. All right. Okay. So that was when they were here. So how were they able to fly out? Lumipat ata sila, meron silang hawak na passport, no? Pero I think they were anticipating already na baka pa-cancel yung passport nila in lieu of the investigation. Basta ang clear na sinabi ng babae. Wait. That's pretty difficult to... You're suggesting you're not stating that the passports were confiscated. So if they were confiscated, there's no reason for whoever confiscated to return it, and therefore they might have flown out of the country using a forged passport because you can only have one passport. Clarify ko, yung kumuha ng passport nila, yung may hawak sa kanila. Because the term used was confiscate. Yes, kinonfiscate daw. So let's say lumabas tayong dalawa, pagdating natin sa ibang bansa, kinuha ka yung passport mo. So hindi ka pwedeng umalis, Correct. Hindi ka pwedeng mag-travel. Yun daw nangyari. Wait. Ginamit nila yung passport nila. Ano ba yan? Visa-free ba ang Chile? Hindi. Well, ang sabi ng babae, meron kaming ginagamit na passport pero hindi na namin alam ang pangalan namin.
Kung hindi nila alam, somebody must have arranged for that passport and not bearing their names. Otherwise, malalaman ng although most likely, malalaman ng authorities Gutesa. Yes, so yung unang tanong mo, Sec Edwin, parang, hindi ko rin naintindihan nung una bakit ganito? Yung tanong mo, Saldi ko, come home, parang ko ako din, matatakot ako. I'm sure alam niya nangyari kay Paul Estrada. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon, 1 minute ago. Bago-bago pa. Breaking. Aide ni Saldico binugbog at pinalupad umano papuntang Chile. Ito yung bansa sa may Latin America, Chile. Ayon kay Mike Defensor. Sa isang programa sa Bilyonaryo News Channel, naglabas ng panibagong nakakabahalang aligasyon si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y pagtakip sa lumalalang kontrobersya sa flood control scandal. Ayon kay Defensor, si John Paul Estrada, ang aide ni resigned ako Bicol Representative Saldico at ang buntis na asawa nito ay binugbog. Aligasyon lang ito, binugbog. At sa pilitang pinalipad papuntang Chile, tama ba itong pronunciation ko? Hindi ako marunong sa pronunciation. Chile or child? Chile, basta Latin American country ito. I don't know kung malapit ba sa Brazil, malapit sa, hindi ko alam nasaan ang Chile. Malapit sa Venezuela, Ecuador, yan, yung mga Latin American countries. Pinalipad papuntang Chile para mailayo at maiwasang makapagtistigo sa investigasyon. Ibinunyag din ni Defensor na mga tauhan umano ng NBI ang sangkot sa illegal na paghawak kina Estrada at sa umano'y pagproseso ng peking pasaporte upang palabasin sila ng bansa. Ayon sa kanya, ang mabilis na pagpapalipad kina Estrada at misis nito ay malinaw na hakbang upang pigilan silang tumistigo sa isyu ng flood control scandal at patuloy na lumalaki matapos ang sunod-sunod na pahayag ni Saldico. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa NBI, Malacanang o iba pang sangkot na ahensya tungkol sa mga paratang ng dating kongresista. Okay. Ang una kong comment dyan is itong seguridad ni former Congressman Defensor. Nakikita ko nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Kasi siya ang tulay kung bakit may lumantad na isang Orly Gutesa. Ang dahilan, si ex-Congressman Mike Defensor. It was Congressman Mike Defensor ang tumawag kay Senator Marcoleta at yun, nagsalita si Orly Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Boom! Pasabog. So ngayon, tuloy-tuloy ang kanyang pasabog. At kung ako ang nasa Marcos administration, talagang pag-iinitan ko itong si ex-Congressman Defensor. But siguro, kaya niya ito. Dating kongresista eh. So, yun na. Ang isang pasabog ni ex-Congressman Defensor na nabasa ko kanina, na i-vlog ko na, yung di umano si retired Master Sergeant Orly Gutesa is illegally detained by his fellow soldiers, specifically the Marines. Anyway, aligasyon lang ito at wala pang pronouncement ang Marines. Ang alam kong post na nabasa ko noon, si Senator Lacson, kasi umiikot yung balita na under custody
ng Philippine Marines si Gutesa. Lumabas na yung balita. Sabi naman ni Senator Lacson na nagsalita mismo ang commandant ng Philippine Marines na wala sa kanila si Master Sergeant Gutesa. That was before, nung hindi pa sumabog ang mga pasabog ni Saldico. Ngayon, lalong umiinit ang sitwasyon. Kasi nga, nung una, pinagdududahan yung mga sinasabi ni Gutesa, peke daw ang notary public. Ngayon, useless na yung notary public na yan dahil mismo si Saldico ang nagpatotoo. Sabi niya, totoo yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver sila ng mali-malitang basura sa Forbes Park at saka Malacanang. Wala na. So, punta tayo dito kay John Mark. Ngalan? John Mark Estrada? John Paul Estrada. Binanggit ito ni Gutesa. Mayroon pang isa. Dalawa silang binanggit ni Gutesa dahil sila ang taga-receive ng pera. Maleta, basura. Yung dalawang aid na yan, binabanggit din ni na DPWH Engineer Bryce Hernandez, sino pa yung taga... So, nagtutugma. From DPWH, Gutesa, nagtutugma. So, kung ako ang mag-imbestiga, either Blue Ribbon ba, DOJ, o ICI, at gusto kong panagutin ng gusto kong malaman ang katotohanan, ito ang tutumbukin ko, itong mga aid na ito. Kaya lang walang nangyari. Hindi nila pinatawag. At ito, di umano, akusasyon na pinalipad, pinalayas, para hindi sila makapagtistigo. So, sumagot naman kayo, Auntie Claire, kung ano ba talaga. Para ang taong bayan, pag hindi kayo sumagot, ako ay mag-decide ako, paniwalaan ko ba o hindi. Narinig ko na minsan si Senator Marcoleta, nabanggit na niya ito na aid ni Saldico, yun, allegedly, pinapunta ng Chile para hindi makapag... So, mas lalong maging relevant na ngayon itong di umano papalipad sa aid kasi nagsalita na si Saldico. Kasi kung magsasalita rin itong mga aid at sasabihin totoo ang sinasabi ni Gutesa, totoo ang sinasabi ni Saldico, lalo silang madidiin. Kaya kung ako, ang mastermind, gagawa ako ng paraan para hindi makapagsalita itong mga aid na ito. Kung ako lang yun. Again, these are all my opinions. Opinion lang ito. Okay, salamat mga kaibigan.